PBBM, kung maaari at makagawa siya ng paraan, ay gusto kasi niyang mapalawig ang kanyang termino. Tama, tama. Yeah. Hindi yan titigil ng 2028 eh. Yeah. Kaya pag-aaralan mo ang mga sadyang mga ginawa nila. I would risk my life, my name, everything for someone like PRRD. But for Bongbong Marcos, oh my gosh. Grabe nga ho ang ating pag-uusapan mga kabdita. Attorney Baligod, meron na naman humbabala sa ating mga kababayan. Ganyan din ho si Doc Badoy na dapat ngayon pa lamang maaga pa mga kabdita. Matanggal na si Marcos Jr. para hindi na ho o matapos na ang matinding korupsyon pag nanakaw nila dito sa ating bayan. Kasi dito yung mga pasabog ni Attorney Baligod mga kabdita, hindi daw ho titigil si Marcos Jr. Hindi raw bababayan sa 2028 at panigurado guguluhin ho nila ang Pilipinas. Magkakaroon na naman ho ng matinding martial law katulad ho ng kanyang amang diktador. Kaya mga dito lang ho tayong paligoy-ligoy pa. Kung bago lang ho sa ating channel, sa like, sa share, sa subscribe lamang ho. Malaking tulong na yan. Yan ho ang ating mga tatalakayin at pag-uusapan. Kaya mga dito, rekta na ho tayo dito. Halimbawa, nauna nga yan, isa yan yung barn, no? Nung tinanggal nila si Alhaj Murad, inalit si Makakwa, alam ng mga taga dyan kung ano yung reputasyon din ni Makakwa at yung kanyang asawa, no? Alam nila yung pag-uugali or the tendencies, the inclinations, no? Hinahangad nila yan na magkagulo ang barn para may rason sila na mag-declare ng martial law. Ayan mga kabdit, naniwala ho ko dyan na dito kay Attorney Levy, mga kabdit, na yung ginagawa ni Marcos Jr. Pinapahaba ho nila, gusto ho nilang magkagulo-gulo tayo para nga yung termino niya mga kabdit, madire-diretso, ayan o yung sa BARM, ayan, katulad ho dyan, yung pag-declare na martial law, di ba? Nakikita na ho natin tumutugma-tugma na ang kaso nagsilabasan na yung mga witnesses, yung mga di umanong, alam niyo na, yung mga ex-marines na, alam niyo na, sinasabi ho nila dito na mga bodyguard, di kong saldi ko. Mga kabdit dyan pa lamang ho, malinaw na, yung mga pagsisinungaling ng administrasyon ni Marcos Jr., nabibisto na ho. Lahat ho ng kabalbalan ho nila, lalantad at lalantad pa rin ho yan sa taong bayan. Sa barn area. Pangalawa ay pinadala nga nila sa Hague si former President Duterte at nag-e-expect sila na magkagulo para makadeclare sila ng martial law. Para tumagal. Oo. Pina-impeach nila si VP Duterte sa House, expecting na magkagulo rin, no? At ito, alam niya yung pagnanakaw ng mga congressmen, senador sa pondo ng bayan. At kunwari, nag-declare pa siya na mahiya naman kayo. No? Gusto niyang i-discredit ang institutions of government, in effect, para magkaroon siya ng basihan na mag-declare ng martial law. Because I think the political DNA of BBM is for him to cling on to power. Yeah. So, Yeah. lumaki siya sa environment na sila ang makapangyarihan Yeah. Ayan, isa pa ho yan mga update. Isa rin po kung kalaging katotohanan na yan nga paglaki ni Bongbong Marcos. Diba, patanda ho siya. Nung nagsimula yung martial law ng kanyang amang diktador, mga kabdit, ano na ho siya, binata na, may kaisipan na ho siya. Diba, tsaka ano nangampanya pa siya mga kabdit noong 2022, sinabi niya na yung naging utang ng kanyang ama, yung utang ng kanyang pamilya, ibabalik daw ho niya yung bilyon-bilyon. Natatandaan niyo ho ba yun, yung sinabi niya yan? Noon nangangampanya siya, pero may binalik ho ba siya? Wala ho siyang binalik. Ang ginawa ho nila, mas nagnakaw pa ng mas malala sa tatay niya. Dinaig pa ho niya yung tatay niya sa pamumuno ng ilang taon o sa kanya mga 3 taon pa lang ang presidente. Pero tignan nyo kung gaano kalaking pera ang ninanakaw ho nila. Ganyan ho kalalayan. Kaya ngayon, nakikita natin mga kapatid, gagawa na sila ng another plan para nga sa 2028 magtuloy-tuloy pa rin ang kanyang posisyon. Dahil nakikita na rin ho nila mga kapatid, yung 2028 secure na kay BP Sara. Hanggat hindi ho nila na-impeach, hindi ho nila nakakasuhan si BP Sara, wala. Lugmuko, bagsak yung administrasyon ni Marcos Jr. Kasi yan, yung 2028 presidential election na yun, mga update, malinaw na talaga sa mga pagbabalik ng mga Duterte. At gusto niyang ipagpatuloy yan sana. Kaya yun ang isipin mo handa siyang magkaroon ng tactical alliance sa mga makakaliwa. Yeah.
Ano pong ibig sabihin yan? At lumakas ng konti ang NPA ngayon. Oh, yeah. Nagkaroon ng pondo ang CPP-NPA. Halos decimated na ang NPA sana, pero sa ibang-ibang lugar ngayon, nakakapag-ambush pa sila. So, yun po ang pananaw ko dyan, no? Medyo sa remaining na 2 and 4 years, 2 years and 4 months, parang wala na tayong maasahang mabuti sa administrasyon na ito. Kaya magtiis na lang po tayo. Pero mahalagang punto yung what you just underlined, attorney, na dapat maliwanag sa atin na si Bongbong Marcos ay tumakbo para patagalin ang sarili niya sa poder, para magnakaw at para patagalin ang sarili sa poder. Kasi yan nga yun nasa political DNA niya, di ba? Mahirap intindihin yon, pero pag naaalala ko kung ano naman yung kinalakihan ko, kasi political family din ako pero hindi kami magnanakaw. Nakita ko maraming beses sa tatay ko. So, natural sa akin na hindi magnakaw. Kasi nakita ko di ba? So, Totoo yan mga ka-update na kung wari ako meron akong anak na ngayon nasa politiko ako tapos ako magnanakaw. Panigurado mga ka-update kung ano ho yung nakita ng anak ko, kung ano ho yung kinalakihan niya. Pag naging politiko yung anak ko mga ka-update, dumating yung araw, naging binata siya, ganyan ho ang mangyari. Kamukha ni Marcos Jr., nakita niya kung ano yung pamamalakad ng tatay niya, yung dictatorship, kung paano magnakaw ng bilyon, trilyon. Tignan nyo, ano ho ginagawa niya sa 3 taon pa lamang ho niyang pamumuno mga ka-update. Bilyon, 805 billion ho. Imantakin po ninyo, gaanyang kalaki. Ganyang kalaki ho yung mga pinaglalantad ng mga ex-marines. Tapos ito pa mga ka-update, yung anak niya dyan na si Charis sa House of the Representatives. Nakita niya kung paano maging, alam niyo na, yung tatay niya rin si Bobong Marcos Jr., yung tatay niyang ngagba, nakikita niya gumagamit ng white powder. Di ba na-issue na ho sila, yung magulang niya? O yan, di ba, di umano meron siyang 51 billion insertion dyan sa mababang kapulungan? Kung ano ho kasi nakikita ng anak sa kanyang ama, sa magulang, gagayahin ho niya. Di ba? Nasa DNA na ho yan, nasa dugo na ho talaga, o nasa lahi na nila. bawat gawin niya ay para dun sa dalawang yon. Sinabi nga ni Vice President, di ba? Kung kumbaga, tumakbo lang yan, tapos na. Tumakbo na siya, nanalo na siya, yun na yun, tapos na sa kanya. He didn't have to manage the country, hindi niya kailangan na magsilbi, wala na. Unang-una sa lahat, hindi naman niya kaya, no? Hindi niya, wala siyang kaalam-alam, ubod ng hina talaga, talagang wala siyang executive skills, no? Pati wala siyang knowledge, no? So anyway, yun yung, and not only that, no? Hindi lang niya ginawang sindikato ang gobyerno, kahit ICC, international communities, nahawaan niya ng lason niya. But I never believed in the ICC. But I'm pretty sure it had noble intentions, whatever, di ba? Sabihin na natin meron siyang ganyan noon. Pero dahil napasukan ng lason nitong Bongbong Marcos na ito, no, kahit sila sindikato, at yung gobyerno naging sindikato kasi siya yung leader, no? So, nung panahon ni PRRD, behave na kahit kasi Charlie Galvez, behave siya, no? Kung nagnanakaw siya, patago, no? Pero ito si Vince Dizon, nakala mo ang galing. Pero nung panahon ni PRRD, pero actually si PRRD yun, kami lahat ganon, parang nailabas niya yung the best namin. Pero malaking part doon, leadership ni PRRD, no? So, kaya hindi ho natin pwedeng ipagkumpara yung administrasyon ni Pangulong Duterte sa administrasyon ng mga ngayon, mga update yung mga ngagba. Hindi ho dinawit si FPRRD dyan sa matinding korupsyon sa pagnanakaw, saan siya dinadawit mga update sa kaligtasan ng milyon-milyon Pilipino, sa kaligtasan ng mga babae, kabataan, matanda, lahat. Sa panahon ho niya, natakot ho lahat ng mga gumagamit ng white powder. Natakot ho lahat ng mga, alam niyo na yung mga mapang-abuso sa kababaihan. Natakot ho sila lahat. Dahil alam na alam ho nila, hindi ho sila patatawarin ni FPRRD. Tingnan niyo ho ang nangyari sa atin, Tatay Digong. Pinagmukha niyang sarili. Pinagmukha niyang masama ang kanyang sarili. Kumbaga, pinagmukha niyang biling yung kanyang sarili. Para saan? Sa kabutihan ng mamamayang Pilipino. Ano hong ginawa sa kanya? Tinaksil ho siya. Meron tayong sariling jurisdiction. Kumalas na tayo ng 2019 dyan sa ICC. Pero ano hong ginawa sa kanya, mga update? Binastos ho ang pagkatao ng ating former president. Ganyan ho kawalang hiyang bangag na presidente natin.
yung pala, no, yung nung akala natin ang galing-galing ni Vince Dizon, ngayon, anong galing niya? Nakikita niyo ba? Wala, di ba? Bulok din, corrupt din. Pinagtatakpan pa itong magnanakaw na ito. Tsaka dati, si Vince Dizon, galit na galit sa mga Marcos yan. Super anti-Marcos. Chu. Kahit si Ted Erbosa. Si Ted Erbosa, akala natin ang galing din noon. Yung mga kakain suka na yan mga kabdit, wala naman ho tayong expect sa mga yan. Tignan nyo si Auntie Claire. Saan ba galit sa mga yan? Si Auntie Claire mga kabdit, galit din yan kay Bongbong Marcos. Si Vince Dizon, galit yan kay Bongbong Marcos. Sila Jam Magno, galit yan kay Bongbong Marcos. Sinabi niya pa nga, umamin pa ito si Jam Magno, na binoto niya lang daw si si BBM mga kabdit dahil kay Sara Duterte. Pero tignan nyo ngayon si Jam Magno dahil di umano tumatanggap din ng lagay kay admin. Binaliktad niya, kay Sara Duterte siya galit, hindi kay Bongbong Marcos. Ganyan ho yung mga taong walang prinsipyo, walang paninindigan sa kanyang lang sarili. Mga ano ho sila, kain suka yan, si Trillanes. Duterte ho yan mga kabdit, hindi niyo ho ba alam na gusto niya noong 2016 nung nangangampanya si FPRRD na maging vice presidente. Kaso nakita na ni FPRRD na may pagkabaliktad dun si Trililing. Hindi niya ho tinanggap, kaya tignan niyo yung galit niya ngayon. Di ba ngayon si Trililing yung sinasabi na nila na dawit yung mga nagbigay ng mali-malita dyan sa mga ICC. O ano hong expect natin sa mga taong walang prinsipyo, mga kumakain ng suka? Ayan, babaliktad ho sila sa mga past administration, pero pag dumating yung oras, yung 2028 presidential election, saan ho kaya sila kakapit? Saan ho sila kakapit mga kadit? Yan ho yung malaking katanungan dahil 2 taon pa, malayo-layo pa yung 2028, pero nakikita na ho natin yung alagwa na naman ng mga Duterte, mataas na ho. Yung trust rating ni BP Sara, nakita na ho naman natin. Sobrang taas. Yung kay Marcos Jr., negative. Negative. Isipin mo, presidente ka, tapos yung ratings mo, mababa. Negative pa. May utang pa ho siya. Ganyan ho, nakakahiya. Tapos yung mahirap pa dyan, mga kabdita, yun na natatandaan nyo yung 18 na ex-marine. Nung paglantad ho nila. Yung balita na yan, mga kabdita, napunta ho yan sa Taiwan, saan-saang bansa ho na lumaganap, saan-saan hong bansa na ibalita. Pero mismong dito sa ating bansa, dyan sa mga media outlets, hindi ho sila pinakita. Saan ho sila lumalabas lang? Sa media. Hindi ho sila lumabas sa media. Lumabas ho sila sa social media, sa Facebook, Instagram, Twitter, kahit saan. Pero dyan mismo sa media outlets na binabayaran ni Martin Luther King, hindi ho sila nilabas. Ganyan ho katindi para pagtakpan yung administrasyon. Tapos pag sa mga Duterte may negative ho silang makikita, mabilis ho agad. Kahit nga sa Davao mga kabdit, gagawa silang paraan para siraan yung Davao. Diba? Diba? Nung panahon ni PRRD, palagang stalwart. Pero ngayon So it was the leadership of PRRD, in other words, diba? Even me, all those times when I thought that I was so confused about certain things, I only needed to look at PRRD. And then I could face the people in the European Parliament, I could face the UN, and I could tell them whatever it is that was aligned with what PRRD was saying, which is what, for instance, the sovereignty of our nation, etc. Diba? Because he was very clear, very, very clear. And as a result of that, talagang umusad ang bansa. Yung NTF-ELCAC, kung andiyan pa naman ang NTF-ELCAC syempre they're functioning, pero iba nung panahon ni PRRD kasi si PRRD, he was the chair of the NTF-ELCAC. We had his fullest backing talaga, and we had access, and he did not micromanage, pero ang liwanag niya sa amin. Sabi niya sa amin, gusto niyo matapos ito, 2 salita lang, good governance, magsilbi tayo. Sabihin, ang lalim nung alam niya talaga. Tapos yun, barangay development program, yun yung magsilbi kayo. There were hospitals that were built, farm to market roads. As a result of that, 30,000 plus ang nag-surrender. Bumagsak ang guerrilla fronts nila na dating 90, na iwan na lang 5, pero ngayon bumabalik, diba? So sa madaling salita, leadership talaga. So itong ginagawa ni Bongbong Marcos is untenable. He can no longer stay in Malacanang anymore. And it is our moral obligation to let him resign, step down. Because you did not run to serve the Filipino people. You ran to steal and to stay longer in power. But attorney, parang
Parang I'm a writer kasi, di ba? So there's this other part of me that's so fascinated by the story that's unfolding kasi that's why I like what you said, no? Na I like it so much what you said na because it's the truth that I see. Hindi na natin pwedeng asahan ang gobyerno at tayo na lang, no? Tayo na lang, no? So, could you expound on that, attorney? Kasi nakikinig ang mga kababayan natin at nawawalan sila ng pag-asa. Ako naman parang I'm brimming with hope. Parang dami-dami kong pag-asa, lalo na nung narinig ko yan, yung mga Marines. And parang I also knew that it was going to happen, no? I knew it was, people will step up. The Filipino will step up. Kasi we are a race, no? Talagang duyan tayo na magigiting talaga, no? So, attorney. Oh, ma'am, ang pag-intindi ko kasi ay meron tayong mga institusyon, no? Yung mga institusyon na ito are designed to promote the welfare of the nation. Kaya merong executive, legislative, judiciary, no? The great branches of government. And sa ilalim nila ay ang mga iba't ibang ahensya na these are all organs of government that should be in harmony with each other to achieve a common purpose, no? A common agenda. At ang mga institusyon na ito ay pinapatakbo ng mga tao na katulad natin. At ang mga tao na ito ay pwede mong hatiin sa dalawang klase. Yung elective at saka appointive na mga opisyal. Yan lang naman ang klase ng opisyal natin, no? Mga empleyado. Either you are an elective official or an appointive official. So, magiging meaningful lamang ang mga institusyon na ito kung ang mga tao na nagpapatakbo ay matuwid at they are able to grasp the imagination, the aspiration of the whole nation. Ang problema, hindi na natin maasahan ang mga tao na ito na nagpapatakbo sa ating mga institusyon. Sabi ko nga kanina, executive branch, wala tayong maasahan. Legislative, they already surrendered their legislative power to the executive. Isipin mo, hindi ka pwedeng maging speaker o senate president kung hindi ka tao ng presidente. Nasaan ngayon yung checks and balance? Tama. Wala ho tayong mapagkakatiwalaan dyan sa executive, dyan sa legislative, lahat ho ng hanay ng gobyerno ni Marcos Jr. basta't hawak ho niya. Mantakin po ninyo, naging Senate President si Iskol Bukol ng, siyempre hawak ho siya, di ba? Di umano, binigyan siya ng 5 maleta. Oh, paano pa tayo mag-expect? Pinagtatakpan nga ho yung administrasyon ni Marcos Jr. Ni si Tambaluslos nga hindi ho mapatawag dyan sa Senado. Yung minority gustong ipatawag si Tambaluslos pero yung mga majority ayaw. Ano ang expect natin? Eh di literal na kain-suka ho sila. Na nakasaan sa ating saligang batas. Hindi, tsaka attorney, kasama dun sa document, tumanggap ng mga maleta din, mga nasa legislature, di ba? Opo. From the executive. Okay, attorney, go ahead. So, yun na nga eh. Kaya doon sa press con kahapon ay we verbalize what we observe as a serious problem that we cannot rely anymore on our institutions. Kaya nag-press con muna kami para ibahagi na sa taong bayan ang mga nalalaman ng ating mga dating mga sundalo. At isusunod natin dyan ay yung pagsusumite sa ating Office of the Ombudsman para tingnan natin kung ano ang gagawin ng ating ombudsman sa ating reklamo. And I am really hoping against hope that Ombudsman Remulla will be objective and for him to leave a legacy na he is willing to perform his constitutional and statutory obligations beyond political considerations, no? Lahat tayo mangarap sana tayo na ganon. Pero as I said, tingnan po natin kung ano yung gagawin niya sa mga impormasyon na ating ibabahagi sa kanya. Yeah, I think that's the correct way to do it, no?
that we cover all our bases and we go through the process, di ba? And of course, we pray that he makes the right decision, no? That he realizes a lot of things. Kasi people naman do transform, di ba? So, I mean, we never know, but at least he was given the chance to redeem himself, di ba? Why would you? Kasi in my head, no, why would you risk your name, the name of your father, no, your life even, for someone like that, no? I wouldn't. I would risk my life, my name, everything for someone like PRRD. But for Bongbong Marcos, oh my gosh, it's already yung kagandahan dito, attorney, na nakita ko doon sa revelations ng mga ex-marines and mga soldiers, no, is that kasi people are saying kasi mababaliwala na naman yan, etc., etc. No, I don't think so. It's like we're building something, and all of this will add up, no? This is all adding up. But and I gusto ko sabihin sa ating mga kababayan that there are a lot of people that are niyayakap na itong sakripisyo na ito, kasi nakikita natin ngayon, kasama dito si Attorney Baligod, kasama ang mga Marines, kasama marami na nagsasakripisyo dito, kasi nakikita na natin, no, nasa harap na natin, it's already unfolding yung destruction ng Pilipinas, at baka wala na tayong aabutan, pag nag-antay pa tayo ng 2028, in my opinion, wala na ang Pilipinas, no. So kailangan talaga as much as possible pababain na natin yan, kasi hindi talaga bawat segundo na nandyan siya, ninanakawan niya, wala siyang kapasidad. Nahuli na nga siya, di ba? Yun, nagnanakaw pa din, di ba? So it has become incumbent upon us na Tama ho yan mga kabdit, na habang maaga pa ho dapat bumaba na, mag-resign, ma-impeach na si Marcos Jr. Ang kaso, pati ang mababang kapulungan mga kabdit, hawak ho nila. Kasi binibigyan ho nila ng mali-mali tampera yung mga yan. Tingin nyo ho ba, papanig pa sila kay BP Sara kung binibigyan sila ng mali-malita ng presidente? Siyempre mga kabdit, hindi. Pero meron ho mga iba-iba dyan, yung mga NUP party list, mga kabdit, napapansin na ho natin na mukhang tumataliwas na ho sila sa administrasyon. Parang gusto ho nilang iligtas ang kanilang sarili dahil 2028 presidential election, magkakaalaman na ho. Kaya mga kabdit, kung meron ho kayo naging comment or reaction dito sa mga pasabog, expose ni Atty. Baligod, dito na lang ho natin sa comment section pag-usapan, at dyan ho din kay Atty. Doc Badoy mga kabdit. Sa comment section na lang ho natin lahat ituloy. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.